Ipinanganak siya sa isang mundong puno ng mahika pero wala siyang sariling kakayahang gumamit nito. Kaya imbes na sumuko, nagdesisyon siyang maging pinakamalakas na mage sa pamamagitan ng pagpatay sa bawat halimaw sa dungeon gamit lang ang kanyang espada. Nagsimula ang kwento kay Will, isang binatang nabubuhay sa mundong halos sambahin ng mahika. Pero malas niya dahil wala siyang kahit anong talent sa magic. Sa kabila nito, nakapasok pa rin siya sa isang prestihiyosong academy para sa mga mage. Pero ang tanong, paano makakasurvive ang isang taong walang magic sa ganitong paaralan? Para malagpasan yon, todo niyang pinaghusayan ang paggamit ng espada. Palagi siyang pumapasok sa matataas na level ng dungeon at humaharap sa malalaking halimaw na walang tigil sa pagpapakawala ng magic attacks laban sa kanya. Pero dahil sa bilis at husay niya sa espada, madali niyang naiiwasan ang mga atake ng mga ito bago niya tuluyang hatiin ang halimaw sa isang malinis na slash. Pero simula pa lang iyon. Napagtanto ni Will na marami pa siyang kailangang kalabanin kung gusto niyang makalabas ng buhay sa dungeon. Pero hindi na ito bago sa kanya dahil ilang beses na niya itong nagawa noon. Kinabukasan, kahit pagod na pagod siya, pumasok pa rin siya sa klase. Si Professor Edward ay nagtuturo tungkol sa basic alchemy at kung paano gumawa ng sulfur na ginagamit sa paggawa ng explosives. Habang nagtuturo ito, napansin niyang inaantok si Will sa likod ng classroom. Tinawag niya ang pangalan nito pero hindi siya agad napansin ni Will. Nagpatuloy pa siya sa pag-idlip hanggang sa sigawan siya ni Edward. Biglang napatayo si Will sa gulat. Pagkatapos ay pinapante siya ni Edward sa harap para ipakita sa buong klase ang katatapos lang nilang lesson. Wala nang kawala si Will. Sinabi ni Edward na madali lang ito. Kailangan lang niyang gumawa ng apoy gamit ang magic at automatikong mabubuo ang sulfur. Kinakabahan si Will habang inilalabas ang kanyang wand at nagsisimulang mag-chant ng spell. Pero sa matinding pagkadismaya niya, kahit isang spark ay walang lumabas. Biglang nagtawanan ng buong klase habang ginagawa siyang katatawanan. Pero agad silang pinatahimik ni Edward. Tinitigan niya si Will nang may pagkadismaya habang iniisip kung paano naging mahusay sa teorya ang isang tulad niya pero sobrang hina naman sa practical magic. Nagtataka rin siya kung paano ito nakapasok sa academy. Biglang tumayo ang isang lalaking may pulang buhok na nagngangalang Sion. May kumpiyansa nitong inilabas ang kanyang wand at itinapat sa mga gamit sa mesa. Agad siyang gumamit ng flame magic at sinunog ang mga ito habang lumilikha ng sulfur, dahilan para mapa-atras si Will sa lakas ng apoy. Pinagsabihan siya ni Edward dahil gumamit siya ng magic ng walang pahintulot. Pagkatapos nito, agad gumawa si Edward ng napakalaking sulfur crystal gamit ang sarili niyang spell. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung gaano kahalaga ang magic sa mundong iyon. Ayon sa kanya, ang mga mage ang tunay na bayani ng mundo. At kung gusto mong mabuhay sa academy na iyon, kailangan mahusay ka sa magic. Ang mga taong hindi marunong kontrolin ang kanilang kapangyarihan ay mas mabuting umalis na lang. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Sion at ng kanyang grupo si Will para pagtawanan siya. Sinabi nilang hanggang mahihinang halimaw lang daw sa dungeon ang kaya niyang talunin. Pero dumating ang childhood friend niyang si Colette at pinigilan sila. Sinabihan niya si Sion na tigilan si Will at sinabing mas mabuti itong tao kaysa sa kanya at sa grupo niya. Bahagyang natameme si Sion pero agad din siyang bumawi. Sinabi niyang walang halaga ang kabaitan at pagsisikap kung wala kang magic. Pagkatapos noon, umalis siya kasama ang kanyang grupo. Habang magkasamang naglalakad sina Will at Colette, sinabi nito kay Will na huwag masyadong isipin ang mga sinasabi ng iba. Pero sanay na si Will sa ganitong pang-aapi. Habang nakatingala siya sa langit, sinabi niyang napakaganda nito. Dito natin nalaman ang nakaraan ng kanilang mundo. Noong nakaraan, nababalot sa kadiliman ng mundo ng mga tao. Takot na takot sila sa masasamang nilalang na nagpakalat ng anino sa buong mundo. Pero lumitaw ang 5 makapangyarihang mage na kilala bilang Magia Vander. Nilabanan nila ang mga nilalang na iyon at iniligtas ang sangkatauhan. Dahil sa kanila, nakita muli ng mga tao ang tunay na kalangitan. Mula noon, ang titulong Magia Vander ay ipinapasa lamang sa pinakamalalakas na mage sa mundo. Naalala ni Will ang pangako niya sa kanyang childhood friend na si Elf Arya. Ito ang dating nagbabasa sa kanya ng mga kwento tungkol sa Magia Vander. Nangako silang dalawa na balang araw ay magiging bahagi rin sila nito. Tinupad ni Elf Arya ang kanyang pangako. Dahil sa pambihira niyang talento, mabilis siyang umangat at naging pinakabatang Magia Vander sa kasaysayan. Kalaunan, tumira siya sa Divine Tower. Samantalang si Will ay patuloy na nahihirapang abutin ang pangarap nilang dalawa habang pilit kumakapit sa pangakong ginawa nila noon. Kalaunan sa araw na iyon, nakipagkita si Will kay Professor Wertner. Pero agad siyang pinagalitan nito nang malaman na mag-isa siyang pumasok sa level 7 dungeon. Binalaan siya ni Wertner na balang araw ay mapapahamak siya sa ginagawa niya.
Agad lumuhad si Will at paulit-ulit na humingi ng tawad. Pero agad din niyang tinanong kung makakakuha ba siya ng credits para rito. Napabuntong hininga si Werner at binigyan siya ng 2 credits. Tuwang-tuwa si Will. Pero pagkatapos nito, tinanong siya ni Werner kung hindi pa ba niya sinusukuan ang pangarap niyang maging isang Magia Vander. Ipinaliwanag niya na kung gusto ni Will ng kahit maliit na pagkakataon na maging isa rito, kailangan muna niyang makapasok sa Upper Institute. At para mangyari yon, kailangan niyang makakuha ng maraming credits sa writing, spellwork, at combat. Pero may isang malaking problema. Kung hindi siya marunong gumamit ng magic, paano siya makakakuha ng spellwork credits? Kahit gaano karaming credits pa ang makuha ni Will sa ibang subjects, hindi pa rin siya magiging qualified. Pero sinabi ni Will na kahit ano pa ang mangyari, susubukan pa rin niya. Sinabi ni Professor Werner na kailangan muna niyang makapagtapos, pero sa pagkakaalam niya, kulang pa si Will ng 4 na credits bago matapos ang linggo. Nagulat si Will nang marinig yon. Dahil dito, agad siyang nagsimulang manghunting ng mga halimaw na makakapagbigay sa kanya ng 4 na credits na kailangan niya. Binanggit ni Werner ang isang halimaw na tinatawag na Baskerville sa 6th floor ng dungeon na hindi pa natatalo ng kahit sino. Biglang na-excite si Will at niyakap pa niya ang kanyang professor. Pero hindi niya alam na narinig ni Sion ang buong usapan. Dahil dito, nagdesisyon si Sion na pumunta rin sa dungeon. Plano niyang patayin ang halimaw bago pa magawa ni Will para mapatalsik ito sa academy dahil sa kakulangan ng credits. Nang gabing iyon, pumasok si Will sa kuweba kasama ang kanyang partner na si Kiki. Sinabi niya kay Kiki na gamitin ang pang-amoy nito para mahanap ang halimaw. Pero ayaw ni Kiki dahil noong huli silang humarap sa isang Baskerville, halos masunog siya sa hininga nito. Sa kabilang banda, pumasok rin si Sion at ang kanyang grupo sa 6th floor ng dungeon. Determinado silang mahanap ang halimaw bago si Will para mapatalsik siya sa academy. Tinanong ng isa niyang kasamahan kung magandang ideya ba na 3 lang silang mage ang pumasok doon. Pero masama lang ang tingin ni Sion at sinabi niyang isa siya sa pinakamahusay na mage sa klase kaya kaya niya iyon. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na gamitin ang scan magic para mahanap ang lokasyon ng halimaw. Pero bigla isang napakalaking halimaw ang lumitaw. Agad nitong hinampas ang isang kasamahan ni Sion at ibinagsak ito sa pader. Napatigil si Sion sa sobrang gulat habang ang isa pa niyang kasama ay napasigaw sa takot. Narinig ni Will ang mga sigaw kaya agad siyang tumakbo papunta roon dahil alam niyang may napapahamak. Pagdating niya, nakita niyang nakahandusay si Sion habang desperadong gumagamit ng fire magic laban sa halimaw. Pero walang epekto rito ang kanyang mga atake. Nakilala ni Will ang halimaw bilang isang evil sentinel. Isa itong napakalakas na halimaw na nagkakahalaga ng 10 credits. Nagtaka siya kung bakit ito napunta sa floor na iyon. Napagtanto niyang walang epekto ang magic ni Sion laban sa halimaw habang patuloy itong lumalapit sa kanya. Sandaling nagdalawang isip si Will kung tutulungan ba niya si Sion. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong pinahiya siya nito. Gusto na lang niyang ipikit ang kanyang mga mata at umalis. Pero naalala niya si Elf Arya. Palagi nitong sinasabi na si Will ang pinakamabait na taong kilala niya. Binigyan pa siya nito noon ng salamin bilang regalo. Dahil doon, bumalik si Will sa kanyang tunay na sarili. Isinuot niya ang salamin habang itinataas ng halimaw ang sandata nito para tapusin si Sion. Sa tamang oras, hinarang ni Will ang atake ng halimaw at itinulak ito palayo, kaya nailigtas niya si Sion. Samantala, sa academy, biglang pumasok si Edward sa opisina ni Werner at sinabi na agad nitong ipadala ang kanyang familiar sa dungeon. Nalaman nilang palihim na pumasok sina Sion at ang kanyang mga kasama sa 6th floor nang walang pahintulot. Naunawaan ni Werner ang nangyayari. Pero sinabi niyang huwag mag-alala si Edward dahil nasa parehong floor din si Will. Sa dungeon, patuloy na nakipaglaban si Will sa halimaw. Hinaharang niya ang mga atake nito. Mabilis niyang iniiwasan ang bawat galaw nito. At sa isang mabilis na slash, naputol pa niya ang daliri ng halimaw. Galit na galit ang halimaw at agad itong gumanti. Pero kumikilos si Will sa ere na parang ibon habang iniiwasan ng bawat atake. Sa wakas, nataman din ng halimaw si Will. Pero naharang niya ito gamit ang kanyang espada. Tumilapon siya paatras habang binabato siya ng halimaw ng malalaking bato. Pero madali lang niyang hiniwa ang mga ito. Palipat-lipat siya ng posisyon habang umiikot sa halimaw. Pagkatapos ay tumalon siya sa likod nito at malakas na sinaksak ang leeg nito. Nagsimulang magwala ang halimaw habang si Sion ay nanunood ng hindi makapaniwala sa husay ni Will. Samantala, sa academy, hindi rin makapaniwala si Edward sa kanyang nakikita. Ipinaliwanag ni Werner na kahit itinuturing nakakaiba si Will dahil hindi siya marunong gumamit ng magic, ang pisikal niyang lakas ay lampas sa normal na mage. Matibay ang katawan niya na parang dwarf. At napakatalas din ang isip niya.
Kaya niyang aralin ang attack pattern ng kalaban sa isang tingin lang. Habang pinapanood nila si Will na putulin ang braso ng halimaw, casual lang siyang lumapit sa isang napakalaking espada na nakabaon sa lupa. Madali niya itong binuhat. At sinabi ni Werner kay Edward sa mundong puno ng mahika at mga wizard, si Will ang nag-iisang tunay na mandirigma. Nagpakawala ang halimaw ng isang energy beam mula sa bibig nito, pero agad itong hinarang ni Will gamit ang napakalaking espada. Pagkatapos noon, sunod-sunod niyang tinamaan ang halimaw ng malalakas na slash hanggang sa tuluyan niya itong hati-hatiin sa maliliit na piraso na bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Pagkatapos ng laban, nilapitan ni Will si Sion para tulungan ito. Pero nananatili pa ring tulala si Sion sa sobrang pagkabigla. Samantala, sa academy, hindi makapaniwala si Edward sa kanyang nakita. Galit nitong sinigawan si Werner at sinabing hindi kailanman malalampasan ng isang taong walang magic ang isang tunay na mage. Pagkatapos noon, galit siyang umalis sa silid. Alam ni Werner kung gaano kagalit si Edward. Pero alam din niya na balang araw, magiging alamat si Will. Isang taong babaligtad sa buong mundo sa pamamagitan ng paggawa sa Reg Arden bilang tanging lugar kung saan nagsasama ang wand at espada. 5 taon nang nakalipas, si Will ang pinakamalaking katatawanan sa buong paaralan dahil wala siyang magic. At lumalabas na ang tanging dahilan kung bakit siya pinayagang makapasok sa paaralan ay dahil malapit siya kay Elf Arya. Sinamahan siya ni Werner para makipagkita sa headmistress. At gaya ng inaasahan, nagduda ito kung karapat-dapat ba talaga si Will sa paaralan. Pero nang bigyan siya nito ng espada at subukan ng kanyang kakayahan, agad na hinarang ni Will ang bawat fire spell nito sa loob lamang ng ilang segundo. Namangha ang headmistress at sinabi nitong maaari siyang manatili sa paaralan. Nagulat si Werner dahil hindi niya inaasahang ganoon kadaling makumbinsi ang headmistress. Kahit walang magic si Will, nakita ng headmistress na magiging interesante ang pagkakaroon ng isang tulad niya sa paaralan. Tinanong ni Will ang headmistress kung makakasama ba niyang muli si Elf Arya kapag naging mas malakas siya. Diretsahan siyang sinabihan ng headmistress na kailangan niyang magsikap ng husto at huwag hayaang hadlangan siya ng anumang pagsubok. Pero kahit ganoon, walang kasiguraduhan ang lahat. Habang paalis si Will, sinabi ng headmistress na inaabangan niya kung ano ang magagawa nito sa hinaharap. Pagbalik sa kasalukuyan, nasa klase si Will ni Werner habang tinuturuan sila nito tungkol sa Tower of Magic. Ang pag-akyat sa tore ay nangangahulog ang pagpasok sa Upper Institute at pag-abot sa pinakatuktok para maging isang Magia Vander. Sa kasalukuyan, may 2 paraan para maging isang Magia Vander. Una, ang makalikha ng bagong uri ng mahika. Pangalawa, ang makaipon ng mahigit 7,000 credit sa paaralan. Pero napakabihira ng mga taong nakakalikha ng bagong magic. Kaya karamihan sa mga estudyante ay nakatuon sa pagkuha ng credits. Pero dahil remedial class ito, halos lahat ng nasa silid ay nanganganib ng mapatalsik sa paaralan. At isa si Will sa mga iyon. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ni Colette at tinanong kung kumusta siya dahil kilalang mahigpit ang remedial classes ni Werner. Sumang-ayon si Will at sinabing hindi talaga biro si Werner. Pero nagpapasalamat siya dahil kahit papaano ay naglalaan ito ng oras para sa remedial classes habang karamihan sa mga professor ay wala namang pakialam. Habang naglalakad sila, napansin nila ang isang kaguluhan. Kaya nakinig sila sa pinag-uusapan ng ibang estudyante. Narinig nilang pinupuri ng grupo ni Sion si Sion dahil natalo raw nito ang Evil Sentinel. Walang nagtatanong kung paano siya nakaligtas. Ayon sa kwento, nang magising si Julius, nakita na lang nito si Sion na nakatayo sa tabi ng talunang Evil Sentinel. Dahil dito, inakala ng lahat na si Sion ang tunay na tumalo sa halimaw. Iniisip ng lahat na napakalakas ni Sion dahil natalo niya ang napakalakas na Evil Sentinel. Pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang nagsisinungaling siya. Si Will talaga ang tumalo sa halimaw. Nang makita ni Sion na dumaraan si Will, pakiramdam niya ay parang pinapahiya siya nito. Agad niyang nilapitan si Will at sinubukang magsimula ng gulo. Pero ngayon, hindi na niya kayang tingnan si Will bilang mahina. Alam niyang kayang-kaya siyang pabagsakin ni Will sa isang suntok lang. Pinili lang ni Will na huwag gawin yon. Binitiwan ni Sion ang damit ni Will at tahimik na umalis. Pagkaalis ni Sion, tinanong ni Colette si Will kung ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nilang dalawa dahil halatang may nangyari. Kasabay nito, biglang pumasok si Edward sa opisina ni Headmistress Cauldron at agad hiniling na mapatalsik si Will sa paaralan. Tinanong siya ni Headmistress Cauldron kung bakit bigla niyang gustong paalisin si Will. Nasa ika-6 at huling taon na si Will sa academy, kaya hindi siya basta-basta pwedeng patalsikin ng walang sapat na dahilan. Pero iginiit ni Edward na hindi dapat manatili si Will sa paaralang iyon dahil isa siyang mandirigma, hindi isang mage. Ayaw niyang may isang taong walang magic na mas nahihigitan pa ang mga tunay na mage.
Inilabas ni Headmistress Cauldron ang record si Will at ipinakita na napakataas ng kanyang mga grado. Napakahusay niya sa writing at napakadetalyado rin ng kanyang mga magic reports. Kahit hindi siya marunong gumamit ng magic, halos maituturing siyang perpektong estudyante. Kung pangarap man ni Will na maging isang Magia Vander, naniniwala si Cauldron na kaya niyang magtagumpay sa anumang landas na piliin niya. Responsibilidad ng Academy na hubugin ang mahuhusay na tao para sa hinaharap. Pero sinabi ni Edward na ang mismong pangarap ni Will na maging isang Magia Vander ang tunay na problema. At sumang-ayon dito si Cauldron. Dahil dito, nakaisip siya ng plano. Sinabi niya kay Edward na siya mismo ang sumubok kay Will. At kung mabaygo si Will sa test na yon, malaya na si Edward na patalsikin siya. Tinanong ni Edward kung sigurado ba si Cauldron na ipagkakatiwala niya ang kapalaran ni Will sa taong pinakaayaw dito. Pero sinabi ni Cauldron na ayos lang iyon dahil wala naman daw itong mababago. Sa katunayan, mas interesado pa siyang makita kung ano ang mangyayari kapag ang Dark Viper Mage mismo ang sumubok kay Will. Samantala, naghahanda si Will para sa susunod niyang klase at hiniling kay Colette na tulungan siyang buksan ang kanyang locker. Masaya naman siyang tinulungan ni Colette. Humingi ng paumanhin si Will dahil palagi niya itong inaabala dahil hindi siya marunong gumamit ng magic. Sinabi ni Colette na ayos lang yon. Pero napansin niya ang espada ni Will sa loob ng locker at tinanong kung patuloy pa rin ba siyang nagsasanay gamit yon. Sinabi ni Will na oo, pero hindi siya pinapayagang gamitin iyon habang nasa paaralan. At hindi rin siya pinapayagan ng kanyang roommate sa dorm na gumawa ng kahit anong delikadong bagay. Kalaunan, pumunta sina Will at Colette sa library para mag-aral ng magkasama. Todo aral si Will kahit napag-aralan na niya ang mga iyon dati. Sinabihan siya ni Colette na magpahinga dahil mahusay naman na siya sa writing. Pero sinabi ni Will na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsisikap dahil hindi siya pwedeng mawalan kahit isang credit. Bukod doon, gusto rin niyang pag-aralan ang kasaysayan mula sa perspektibo ng ibang lahi. Lalo na ang mga dwarf. Nakipaglaban ng mga ito noon laban sa makapangyarihang mga mage. Pero hindi sila kailanman umatras kahit gaano kahirap ang laban. Habang nag-uusap sila, napansin ni Colette ang isang puting hibla ng buhok ni Will. Sinabi niyang baka dahil ito sa sobrang pagpapagod niya sa sarili. Nag-alok siyang bunutin ito. Kahit sinabi ni Will na ayos lang, ipinilit pa rin ni Colette. Pero habang ginagawa nila yon, biglang lumapit si Edward mula sa likuran ni Will. Sinabi niya kay Will na mag-isa siyang pumunta sa spell hall dahil may kailangan silang pag-usapan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Will sa spell hall. At doon ibinunyag ni Edward na bibigyan niya siya ng isang espesyal na remedial class. Sinabi niyang dapat pangaraw magpasalamat si Will. Nagulat si Will dahil hindi niya inasahang bibigyan siya ni Edward ng remedial class. Pero alam niyang may ibang balak ito. Gusto ni Edward na subukin ang tunay niyang kakayahan. Agad siyang nagpakawala ng isang attack spell bilang babala para ay pakitang seryoso siya. Sinabi ni Edward na kung matamaan siya ni Will kahit isang beses lang, makakakuha siya ng 5 spellwork credits. Pero kung mabibigo siya agad siyang mapapatalsik sa academy. Nilinaw rin ni Edward na wala siyang karapatang tanggihan ang pagsubok na ito. Pagkatapos noon, agad nagsimulang mag-cast ng spell si Edward para pabagsakin si Will. Samantala, ipinatawag ni Headmistress Cauldron si Wertner sa kanyang opisina. Humingi siya ng paumanhin dahil biglaan ito pero sinabi niyang dapat malaman ni Wertner ang ginagawa ni Edward. Gumamit siya ng magic para ipakita ang test na ipinapagawa ni Edward kay Will. Kasabay nito, ipinagbawal niya kay Wertner na makialam kahit ano pa ang mangyari. Para kay Cauldron, patas lamang iyon dahil binigyan din noon si Wertner ng pagkakataong bantayan si Will. Pero para kay Wertner, masyadong malupit na si Edward pa ang susubok kay Will. Halos naging isang Magia Vander si Edward noon. Kahit nabigo siya, ang lakas niya ay halos kapantay pa rin ng isa. Ibig sabihin, malaking panganib ang kinakaharap ni Will ngayon. Sa ngayon, patuloy na iniiwasan ni Will ang mga spell ni Edward. Pero may hinang dark magic spells pa lang ang ginagamit nito. At kahit ganoon, hindi pa rin makapaniwala si Will sa napakalaking kapangyarihan ni Edward. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan para makaganti. Sinubukan ni Will na palihim na lumapit sa likuran ni Edward at atakihin ito gamit ang isang sipa. Pero agad itong hinarang ni Edward gamit ang isang shield spell. Masyadong matibay ang barrier kaya hindi iyon mabasag ni Will nang wala siyang sandata. Tinawag pa siya ni Edward na walang pag-asa dahil inakala niyang kaya niyang basagin ang magic shield gamit lang ang sipa. Pagkatapos noon, agad siyang pinasabog palayo ni Edward. Doon nagsimulang mag-alala si Will. Pakiramdam niya ay wala siyang paraan para manalo. Masyadong malakas si Edward para sa kanya sa kasalukuyan. Sinabi ni Edward na lilimitahan niya ang sarili sa 2 spells lamang.
Isa para sa pag-atake gamit ang apoy. At isa para sa depensa laban sa mga atake ni Will. Pero ayon kay Edward, kahit isang spell lang ang gamitin ng isang tunay na master, maaari pa rin itong higaitan ng isang taong libo-libong spell ang alam. Kasabay nito, nagsimulang mag-cast si Edward ng fire spell. Alam ni Will na tapos siya kapag tinamaan siya nito. Kaya agad siyang tumakbo para umiwas. Pero kahit anong gawin niya, patuloy pa rin siyang tinatamaan ng mga atake ni Edward. Halatang ini-enjoy pa ni Edward ang laban habang pinapanood si Will na nahihirapan. Kalaunan, bumagsak si Will sa lupa. Napagtanto niyang hindi niya matatalo si Edward sa ganitong paraan. Pero kung nasa kanya lang sana ang kanyang espada, kahit paano ay kaya niyang makipagsabayan. Sa labas ng spell hall, inilalagay ni Colette ang kanyang mga gamit sa locker. Nag-aalala siya para kay Will dahil pakiramdam niya ay may masamang mangyayari matapos siyang ipatawag ni Edward ng mag-isa. Biglang dumating si Kiki. Puno ito ng dugo ni Will at desperadong sinusubukang kunin ang espada nito mula sa locker. Doon naisip ni Colette na may masamang nangyari kay Will. Agad niyang binuksan ang locker para makuha nila ang espada at matulungan siya. Habang nakahandusay si Will sa lupa, lumapit si Edward sa kanya. Sinabi nitong hindi kailanman magiging Magia Vander si Will kung hindi niya kayang malampasan siya. Ayon kay Edward, ang magic ang laging nangingibabaw. Binanggit pa niya ang nakaraan kung saan kahit 10,000 dwarf ang lumaban sa mga mage. Isang mage lang daw ang sapat para lipulin silang lahat. Para sa kanya, hinding-hindi raw malalampasan ng espada ang wand. Pero kahit ganoon kalaki ang laban na kinakaharap niya, hindi pa rin sumusuko si Will sa pangarap niyang maging Magia Vander. Handa siyang gawin ang lahat para maabot iyon. Hindi maintindihan ni Edward kung bakit handang isugal ni Will ang lahat. Kaya tinanong niya ito kung mayroon ba siyang dakilang dahilan para gawin yon. At doon sinabi ni Will ang tunay niyang dahilan. Gusto niyang makasama ang babaeng mahal niya. Para kay Edward, mababaw at walang kwenta ang dahilan na iyon. Pero para kay Will, mahalaga iyon. Nangako siya kay Elf Arya. At gagawin niya ang lahat para muli silang makapanood ng paglubog ng araw ng magkasama. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Colette sa spell hall. Inihagis niya ang espada ni Will papunta rito. At ngayong armado na siya, nagawa na niyang putulin ang fire spell ni Edward. Nagulat si Edward nang makita niyang nahati ni Will ang kanyang spell. Pero agad niyang napagtanto na espesyal ang espada ni Will. Gayunpaman, determinado pa rin siyang patunayan na hindi kayang tapatan ng isang mandirigma ang isang mage. Takot na takot si Will sa apoy ni Edward. At kung may ibang pagpipilian lang siya, matagal na sana siyang umatras sa laban na iyon. Pero alam niyang ang pagharap kay Edward ang tanging paraan para makausad siya. Kaya sumugod siya. Iniwasan niya ang bawat atake ni Edward habang papalapit ng papalapit. At nang makarating siya sa tamang distansya, tinaga niya ang barrier ni Edward. At nagawa niyang magasgasan ng pisngi nito. Doon inamin ni Edward na naipasa ni Will ang pagsubok. Ibinigay niya kay Will ang 5 credits nito bago tuluyang umalis. Pagkatapos ng lahat, bumagsak si Will sa sobrang pagod. Agad namang tumakbo si Colette para batiin siya sa kanyang tagumpay. Pero nawalan na ng malay si Will. Pinuri ni Headmistress Cauldron ang naging performance ni Will. Samantala, sinuri naman ni Professor Werkner ang laban at sinabi niyang napakagaling ng naging strategy ni Will. Ang pagsugod niya mismo sa gitna ng pag-atake para mapalapit sa kalaban at umatake mula sa blind spot nito ay isang napakatalinong galaw. Naalala ni Will ang araw na umalis si Elf Arya papunta sa tower. Bago ito umalis, nangako siya rito na balang araw ay aakyatin din niya ang tore kahit hindi siya marunong gumamit ng magic. Sinabi niyang hahanap siya ng paraan para makasama itong muli. At kapag nangyari yon, sabay nilang papanoorin ang paglubog ng araw. Iyon ang pangakong binitiwan niya kay Elf Arya. Lumuluha ngunit nakangiti namang sinabi ni Elf Arya na hihintayin niya siya palagi. Pagkatapos noon, tuluyan na itong umalis. At hindi napigilan ni Will ang kanyang pagluha. Sinabi niya kay Professor Werkner na nakatayo sa likuran niya na iyon na ang huling beses na iiyak siya ng ganoon. Pagkatapos nito, nakita natin si Will na nagtatrabaho sa lungsod bilang tagapaghatid ng dyaryo para kumita ng pera. Habang naghahatid siya, nakasalubong niya si Donen. Binigyan siya nito ng kaunting suporta at sinabing magkikita sila kinabukasan sa lugar ni Gina. Nagpatuloy si Will sa kanyang trabaho at muntik ng madapa sa hagdan. Pero mabilis niyang nabawi ang kanyang balanse at nailigtas ang mga dyaryo sa pagkahulog. Maliban sa isa, pinulot niya ang nahulog na dyaryo at nagsimulang basahin ito. Doon niya nalaman na nakalikha si Elf Arya ng 12 bagong uri ng magic spells. Napaisip siya na habang patuloy na nagsisikap si Elf Arya kailangan niyang gawin din yon. Pagkatapos ay napansin niyang nagpadala ng espesyal na order si Elf Arya sa academy.
Lumipat ang eksena sa dorm room ni Will kung saan humihingi siya ng tulong kay Rusty para gumawa ng isang magic item. Nagtaka si Rusty kung bakit siya nagmamadali. Habang nagpapalit ng damit si Will, sinabi niyang nagpadala ng order si Elf Arya. Plano niyang laktawan ng klase para pumunta sa labyrinth at mangolekta ng ice cores mula sa mga Frostwalker. Ipinaliwanag niya na kailangan ni Elf Arya ng maraming magical catalysts at babayaran ng mga estudyante batay sa dami ng makokolekta nila. Sinabi rin niya kay Rusty na kailangan niya ang magic item para makapag-explore siya sa 4th floor. Nang makita ni Rusty ang excitement sa mukha ni Will, hindi na ito tumanggi. Ibinigay niya ang magic item at sinabing in-upgrade niya pa ito mula nung huli nila itong ginamit. Nagpasalamat si Will. Bago siya umalis, inabutan pa siya ni Rusty ng tinapay para sa kanyang almusal. Kalaunan, ipinaliwanag na minsang sinabi ni Queen Mercedes na lahat ng bagay ay nagmumula sa dungeon. At hinikayat niya ang lahat na sakupin ito gamit ang kanilang kaalaman. Pagkatapos nito, nagtungo si Will sa 4th floor ng dungeon. Doon nakita niya ang maraming estudyanteng nakikipaglaban sa mga Frostwalker. Napagtanto niyang lahat iyon ay dahil sa order ni Elf Arya. Namangha siya kung paano nito kayang pakilyusan ng napakaraming tao sa isang utos lang. Nakita rin niya si Sion sa gitna ng laban habang gumagamit ito ng fire spells laban sa mga Frostwalker. Iniisip ni Sion na hindi sapat ang mahihinang kalaban na iyon para lumakas siya. Naalala rin niya kung gaano kalakas si Will nung hinarap nito ang Evil Sentinel. Nararamdaman ni Will ang lakas ni Sion at ang matinding kagustuhan nitong lumaban. Dahil dito, alam niyang wala siyang makukuhang Frostwalker sa lugar na iyon. Kaya mas lumalim pa siya sa dungeon. Habang nasa loob, nakita niya ang isang babaeng estudyante na inaatake ng mga halimaw. Agad siyang kumilos at mabilis na pinabagsak ang mga ito. Sobrang bilis ng lahat kaya hindi agad naintindihan ng babae ang nangyari. Nang makita niya si Will, napagtanto niyang hindi magic ang nakita niya. Ito ay purong husay sa espada. Tinanong ni Will kung ayos lang siya. Kinakabahang sumagot ang babae na ayos lang siya. Nagpasalamat ito kay Will sa pagliligtas sa kanya. Nagpakilala si Will. At nagpakilala rin ang babae bilang si Iris Churchill, isang 4th-year student. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Professor Werner na nagtuturo sa academy. Mapapansin na maraming estudyante ang lumiliban sa klase dahil sa order ni Elf Arya. Ipinaliwanag ni Werner na sa mundong iyon, ang paglikha ng bagong magic ay isang napakalaking tagumpay. Kapag nakagawa ang isang tao ng bagong spell, maaari siyang umakyat sa tower ng walang anumang kondisyon. Sinabi rin niya na kadalasang ipinapangalan ng mga bagong spell sa mismong lumikha nito. Tulad ng spell na Dax Darbans na ipinangalan sa sinaunang mage na si Darby Cans. Ipinaliwanag niya na kung makakalikha ang mga estudyante ng bagong magic, maiiwan nila ang pangalan nila sa kasaysayan. Iniisip ng mga estudyante na maganda itong pakinggan. Pero alam nilang napakahirap nitong gawin. Binanggit ni Rose ang balitang nabasa nila kanina tungkol kay Elf Arya na nakalikha ng 12 bagong spells. Sinabi niyang napaka-imposible halos paniwalaan ang nagawa nito. Ayon kay Werner, isa itong walang kapantay na tagumpay na wala pang ibang nakakagawa. At dahil dito, maaaring si Elf Arya na ang pinakadakilang mage sa kasaysayan ng mundo. Nagsimulang pag-usapan ng buong klase kung ibig bang sabihin nito na pinakamalakas na ngayon ang Ice Magic. At iniisip pa ng ilan na sumali sa Ice Faction. Iniisip ni Colette na napakahusay talaga ng childhood friend ni Will. Buong academy rin ang pinag-uusapan si Elf Arya dahil dito. Samantala, hindi maiwasan ni Rose na isipin kung nagseselos ba siya kay Elf Arya dahil natatakot siyang maaga nito si Will. Nainis si Colette nang marinig yon. Dahil sa ingay nila, pinagalitan sila ni Werner. Samantala sa dungeon, napagtanto ni Iris na si Will pala ang estudyanteng kilala bilang mahilig sa libro pero walang magic. Medyo na-offend si Will nang marinig yon. Doon niya nalaman na 4th-year student pala si Iris. Napaisip si Will kung mababa ba ang tingin nito sa kanya dahil wala siyang magic. Pero diretsahan sinabi ni Iris na hindi niya kailanman mamaliitin ang taong nagligtas sa kanya. Sinabi niyang kahit hindi marunong gumamit ng magic si Will, may sarili naman itong talento. At nirerespeto niya iyon. Nalito si Will sa pagiging kalmado ni Iris tungkol sa kanyang kakulangan sa magic. Pagkatapos ay tinanong niya kung nandito rin ba ito dahil sa order ni Elf Arya. Kinumpirma iyon ni Iris. Sinabi niyang gusto niyang tulungan ng isang Magia Vander at gawin ang kanyang bahagi sa pagpapanatili ng kalangitan. Ipinaliwanag ni Will na hindi iyon pagmamalabis. Sinabi niyang wala pang nakakita sa tunay na kalangitan ng mga tao sa mundong iyon. Ang kalanditang nakikita nila ngayon ay isang napakalaking barrier na nilikha ng Magia Vander gamit ang makapangyarihang magic.
Ayon sa alamat, kapag bumagsak ang barrier na iyon, lulubog sa kadiliman ang buong mundo at magsisimula ang isang malaking sakuna. Kaya hindi lang simpleng pagsunod sa orders ng tower ang ginagawa ng mga estudyante. Naniniwala silang tumutulong sila sa pagpapanatili ng kalangitan. Pagkatapos nito, sinabi ni Iris na minsan na niyang nakilala si Elf Arya. Ikinwento niyang minsan siyang napalibutan ng mga halimaw sa dungeon habang mag-isa siya. Napaisip si Will kung madalas ba siyang mapalibutan ng mga halimaw. Sinabi ni Iris na noon ay handa na siyang tanggapin ang kanyang kamatayan. Pero biglang dumating si Elf Arya at nagyelo ang lahat ng halimaw sa isang iglap. Tinulungan siya nitong makatayo at sinabihang maging maingat sa susunod. Excited na excited si Iris habang inaalala yon. Sinabi pa niyang matagal silang nag-usap pagkatapos noon. Habang patuloy siyang nagsasalita, may napansin si Kiki. Agad itong sinuri ni Will habang tuloy pa rin sa pagkukwento si Iris. Sinabi ni Iris na gusto niyang tulungan si Elf Arya pero wala pa siyang nahahanap kahit isang Frostwalker. Iniisip niyang baka natalo na ng ibang estudyante ang lahat ng ito. Hindi rin daw gumagana ng maayos ang kanyang search ability. Kaya tinanong niya si Will kung ano ang nakita nito. Ipinaliwanag ni Will na ang mga Frostwalker ay nag-iiwan ng ice shard sa dinaraanan nila. Karaniwan, nasa kalahating metro hanggang 1 metro lamang ang laki ng mga iyon. Pero may nakita siyang shard na doble ang laki. Dahil dito, napagtanto niyang may mas malaking Frostwalker sa unahan. At posibleng nasa lugar ito na hindi kayang maabot ng search ability ni Iris. Nagtaka si Iris kung paano alam ni Will ang lahat ng iyon gayong hindi naman siya marunong gumamit ng magic. Sinabi ni Will na maganda ang magic pero hindi iyon ang lahat lalo na sa loob ng dungeon. Kaya niyang punan ang kakulangan niya sa magic gamit ang kanyang karanasan at kaalaman. Pagkatapos nito, inihanda niya ang kanyang magic item. Pero bigla niyang napansin na nasa kisame pala ang Frostwalker. Agad niyang iniligtas si Iris nang subukan silang atakihin ng halimaw. Pero hindi ito ordinaryong Frostwalker. Isa pala itong Frost Rex. Ipinaliwanag ni Iris na mas advanced na bersyon nito ng mga Frostwalker. Biglang umungal ang halimaw sa kanilang dalawa. At nabanggit ni Iris na ang halimaw na iyon ay nagkakahalaga ng 6 na credits at siya rin ang boss ng floor na iyon. Pagkatapos noon, nagsimula itong magpakawala ng mga beam attack. Pero mahusay na iniwasan ni Will ang bawat isa habang kasama niya si Iris. Pagkatapos noon, ibinaba muna ni Will si Iris at sinubukan niyang harapin ng direkta ang Frost Rex. Pero pinigilan siya ni Iris at sinabing walang epekto ang pisikal na pag-atake sa halimaw na iyon. Ipinaliwanag niya na kilala rin ang halimaw bilang Dwarf Killer. At kaya nitong i-freeze ang sino mang mahawakan nito. Pero kampante lang si Will. Sinabi niyang huwag mag-alala dahil ilang beses na niyang natalo ang ganitong halimaw noon. Muling nagpakawala ng beam attack ang Frost Rex. Pero muli itong naiwasan ni Will. Mabilis siyang dumulas papunta sa ilalim ng halimaw. Dahil hindi siya makita ng halimaw, nagsimula itong umatake ng walang direksyon. Samantala, patuloy namang umiiwas sina Iris at Kiki sa mababangis nitong pag-atake. Habang nangyayari yon, nakakapit na pala ang magic item ni Will sa katawan ng halimaw. Ginamit niya ang wire na nakakabit dito para atali ang halimaw. Ipinaliwanag niya na mahina ang Frost Rex laban sa apoy at mga pagsabog. Sinubukan siyang i-freeze ng halimaw. Pero sinindihan ni Will ang wire. Dahil dito, sumabog ang bombang nakakabit sa dulo nito. Sa isang iglap sumabog ang Frost Rex at tuluyang nawasak. Napaisip si Will na talagang napaka-epektibo ng mga magic item ni Rusty. Pagkatapos ng laban, biglang naging seryoso si Iris. Napagtanto niya na malaki ang pagkakaiba ng mga chismis tungkol kay Will at sa tunay nitong kakayahan. Iniisip niya kung paano niya ire-report ang lahat ng nakita niya. Pero sinabi ni Will na mas mabuti nang umalis sila dahil nakuha na nila ang kailangan nila. Agad namang bumalik sa masayahin niyang ugali si Iris at sumang-ayon siya. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Iris habang papasok siya sa isang silid sa loob ng tower na tinatawag na Mercedes College. Habang naglalakad siya, nagbago rin ang kanyang anyo. Doon natin nalaman na undercover pala siya sa academy para maghanap ng mahuhusay na mage. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niya ang 4 sa 5 Magia Vander. Tinanong niya kung may naistorbo ba siya. Pero sinabi ni Keriot na ayos lang iyon dahil kung nabasag ang barrier, matagal nang nasira ang mundo. Sinabi naman ni Zeo na binabantayan sila ng celestial hosts mula sa kabilang panig. Pero kulang pa raw ang kanilang bilang at lakas para harapin ang mga ito. Sinabi ni Eleanor na kailangan nila ng mas maraming elite mages para sa nalalapit na malaking laban. Kung hindi, maaaring maging totoo ang lahat ng alamat. Pagkatapos nito, tinanong nila si Iris kung may nakita ba siyang karapat-dapat i-recruit.
Sinabi ni Iris na habang naghahanap siya, may nakita siyang isang taong walang magic pero karapat-dapat dalhin sa tower. At ang pangalan nito ay si Will. Iminungkahi niyang papasukin nila si Will sa tower. Pero hindi natuwa sina Carriot at Eleanor sa ideya ng pagpasok ng isang taong walang magic. Samantala, naging interesado naman si Zeo. Sinabi ni Eleanor na ayaw niya ng mas marami pang mahihinang tao sa tower. Pero sinabi ni Zeo na masyado silang sarado ang pag-iisip. Ayon sa kanya, kahit isang dwarf ay iimbitahan niya sa tower kung sapat itong malakas. Nagalit si Eleanor dahil hindi maganda ang relasyon ng mga elf at dwarf. At nagtaka siya kung paano naging Magia Vander si Zeo. Pinatigil ni Carriot ang kanilang pagtatalo at sinabing hindi nila kailangang magmadali sa desisyon. Malapit na ang Grand Magic Festival. At doon nila maaaring pagdesisyonan ang lahat. Sumang-ayon si Zeo at sinabing kung tunay na may talento ang isang tao dapat kaya nitong makarating sa tuktok ng tower gamit ang sarili nitong lakas. Kung hindi nito magagawa yon, ibig sabihin wala talaga itong sapat na talento. Pagkatapos noon, umalis na siya at sumunod rin ang iba. Si Elf Arya na lang ang naiwan kasama si Iris. Sinabi ni Iris kay Elf Arya na napakahanga niya kay Will. Hawak ni Elf Arya ang magic core na nakolekta ni Will. At sinabi niyang patuloy niya itong hihintayin. Pagkatapos nito, nagsimula ang susunod na pagsubok para sa mga estudyante. Kailangan nilang labanan ng mga golem. Kapag nakatalo sila ng isa, pasado sila. Unang lumaban sina Sion at Kelet. At madali nilang tinalo ang kanika nilang golem. Samantala, hirap na hirap si Will laban sa kanyang golem. Sinubukan niyang umikot sa likod nito para suntukin ito ng malakas. Pero nang makita ng ibang estudyante na kamao lang ang ginagamit niya imbes na magic, nagsimula silang pagtawanan siya. Dahil sa pagtawa ng ibang estudyante, nawala ng focus si Will. Sinamantala iyon ng golem at malakas siyang sinampal palabas sa kabilang bahagi ng silid. Unti-unting umalis ang mga estudyante, kontento sa nakita nilang pagkatalo ni Will laban sa golem. Pero sa kabilang bahagi ng arena, may ilang estudyante na walang kahirap-hirap na tinatalo ang mga golem. Sila sina Lihana at Wignall. Pareho silang madaling nakapasa sa pagsusulit. Pagkatapos nito, isa pang estudyante ang lumapit at nagsimulang gumamit ng ice magic. Sa isang simpleng galaw ng kanyang wand, nagpakawala siya ng napakaraming ice shards na tumama sa lahat ng golem at tuluyang ikinulong ang mga ito sa makakapal na blok ng yelo. Siya si Julius, isa sa 3 pinakamahuhusay na estudyante sa academy kasama ang 2 pa. Pinuri ni Lihana sina Wignall at Julius dahil patuloy silang lumalakas at hindi nagpapabeya. Sinabi ni Julius na gusto niyang magkaroon sila ng isang friendly competition. At kapag dumating ang tamang oras, gagamitin niya ang bago niyang natutunang ultimate technique para talunin silang dalawa. Bilang tanda ng kanyang sinseridad, inalok niya sila ng isang ice roast. Pero hindi natuwa sina Wignall at Lihana rito. Bagamat mukhang interesado si Wignall sa magiging laban nila ni Julius. Ang tatlong ito ay parang mga sikat na personalidad sa buong academy. Bawat isa sa kanila ay mayroon ng mahigit 10,000 credits mula sa kabuoang 12,000 credits. May ilan na naniniwalang ang dami ng credits ay sumasalamin sa lakas ng isang mage. At malayo si Will sa antas na iyon. Sa ngayon, wala pa nga siyang sapat na credits para makapagtapos. At huling taon na niya sa academy. Habang iniisip ni Will kung ano ang gagawin niya, lumapit si Julius at ang kanyang grupo at sinimulan siyang insultuhan dahil wala siyang magic. Pinili na lamang ni Will na umiwas sa gulo. Habang palis sila, narinig niya silang pinag-uusapan ng Grand Magic Festival. At doon niya naalala na malapit na pala itong mangyari. Kalaunan, habang tanghalian, lumapit si Kelet kay Will at sinabing ang tanging paraan niya para maging isang Magia Vander ay ang mapansin sa Magic Festival. Hindi sapat na umasa lang siya sa kanyang practical skills at writing para makamit yon. May mga pagkakataon na rin daw noon na may mga estudyanteng na scout kahit wala silang 7,000 credits sa kailangan para makapagtapos. Ang Magic Festival ay isang napakalaking event na ginaganap kada 2 taon. Maraming kompetisyon ang ginaganap dito. At dinadaluhan ito ng mga high mage mula sa tower na naghahanap ng mga bagong talento. Dito rin naglalaban-laban ng iba't ibang magic factions para makuha ang pinakamahusay na estudyante. Sa madaling salita, malaki ang epekto ng festival na ito sa pagpasok sa Upper Institute. May 5 factions. Ang Thunder Faction, ang Elf Faction, ang Fire Faction, ang Ice Faction, at ang misteryosong Noah. Lahat ng factions na ito maliban sa Noah ay pinamumunuan ng kanika-nilang Magia Vander. Kaya kapag na-scout ka ng isa sa kanila, sigurado ang pag-angat mo. Pero hindi naniniwala si Will na may pag-asa siya. Pakiramdam niya ay bagsak na nga siya sa karamihan ng bagay.
At para mapansin siya kailangan niya ng napakalakas na magic na kayang humanga sa mga high mage. At alam niyang wala siyang ganoong kakayahan. Pero sinabi ni Colette na may iba pang paraan para mapansin. May mga chismis daw tungkol sa mga watcher na minsan ding naghahanap ng talento. Pero para kay Will, parang alamat lang ang mga watcher. Naniniwala siyang wala siyang lugar sa festival bilang isang taong walang magic. Kaya mas gusto niyang manatili sa likod ng mga eksena at tumulong na lang sa paghahanda. Naniniwala si Colette na mababago ni Will ang tingin ng mga tao sa kanya kung sasali siya sa festival at ipapakita ang tunay niyang kakayahan. Pero hindi pa rin kumbinsido si Will. Pakiramdam niya magiging simpleng physical challenge lang iyon kapag sumali siya. Sinubukan na niyang sumali noong second year siya. Pero binabo siya ng mga tao dahil puro physical attacks lang ang ginagamit niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kahihiyang iyon. Habang papalapit ang festival, abala ang buong academy sa paghahanda at pagsasanay. At pinalalahanan siya ni Colette na bukod sa mga high mage marami ring scouts mula sa kabisera ang darating. Sinabi ni Colette na kahit hindi man maging isang Magia Vander si Will, maaari pa rin siyang mascout para sa ibang trabaho. Ang Magic Festival ay isa ring magandang pagkakataon para ipakita ang sariling kakayahan. Kaya talagang hinihikayat siya ni Colette na sumali at patunayan ang sarili niya. Pero nagdadalawang isip pa rin si Will. Para sa kanya, mahirap sumali sa festival kung wala naman siyang magic. Habang nag-uusap sila, may napansin si Colette na kakaiba. Lumapit siya sa isa sa mga locker at sinabi kay Will na may mali roon. Maayos itong nakatago, pero nararamdaman niyang may barrier spell sa paligid nito. Tinanong ni Will kung baka simpleng lockang spell lang yon. Pero sinabi ni Colette na iba ito. Ang barrier na yon ay ginawa para harangan ang tunog at hadlangan ang paningin ng ibang tao. Kaya naman niyang sirain iyon gamit ang magic niya. Pero ayaw niyang gumawa ng gulo. Kaya hiniling niya kay Kiki na ito na ang gumawa. Pagkasira ni Kiki sa barrier, natuklasan nila ang isang lihim na hagdanan sa likod ng mga locker. Humahantong pala ito sa isang underground gambling den. Pagdating nila roon, nakita nilang maraming estudyante ang tumataya kung sino ang mananalo sa Magic Festival. Nabigla si Colette na ginawa ng mga estudyante ang locker area bilang isang ilegal na lugar ng pagsusugal. Pero napansin naman ni Will si Sion na nakatayo sa kabilang bahagi ng lugar. Nagulat siya dahil hindi naman mukhang mahilig si Sion sa pagsusugal. Agad naging defensive si Sion at sinigawan si Will na huwag siyang pakialaman. Pero pumagitna si Colette at binalaan si Sion. Sinabi niyang kung sisimulan nito ang gulo kay Will nang walang dahilan, sisiguraduhin niyang pagsisisihan niya iyon. Dahil doon, umatras si Sion. Tinanong ulit ni Will kung ano talaga ang ginagawa niya roon dahil mukhang hindi naman siya nakikisali sa pastahan. Ayaw man aminin ni Sion, hindi talaga siya naroon para tingnan kung may tumataya sa kanya. At tiyak na hindi rin siya naiirita dahil walang naniniwalang mananalo siya. Kahit siya ang pang-apat na pinakamagaling na estudyante sa academy, mas mataas lang ng kaunti ang credits ng top 3 students kaysa sa kanya. Dahil nasa mataas na 9,000 credits din siya. Ang dahilan kung bakit mas mababa ang ranking niya ay dahil minsan siyang bumagsak sa isang writing test. Simula noon, doble ang pagsisikap niya para mabawi ang mga nawalang credits. At makahabol sa iba. Sa usapin naman ng magic skills, naniniwala siyang kapantay niya sina Lihana at ang iba pa. Kaya para sa kanya, may malaking tsansa rin siyang manalo sa festival. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang araw ng normal. Pagkatapos ng klase, aalis na sana si Will. Pero pinigilan siya ni Colette. Tinanong niya kung libre ba siya pagkatapos ng klase dahil gusto niyang makasama siya. Kahit simpleng pagpunta lang sa dungeon ng magkasama. Pero tumanggi si Will. May trabaho pa siya ngayong gabi. Nagtatrabaho si Will sa restaurant ni Gina sa labas ng bayan bilang isang waiter. Bitbit niya ang maraming pagkain at inumin habang nagseserbisyo sa mga customer. Dinala niya ang mga ito kay Donen. Naawa si Donen kay Will dahil sobrang hirap ng schedule nito. Maaga siyang gumigising para mag-deliver ng mga dyaryo. Buong araw siyang nasa academy. At sa gabi naman ay nagtatrabaho siya sa restaurant ni Gina. Mahirap ang buhay niya, pero wala siyang ibang pagpipilian. Hindi siya nakakuha ng scholarship mula sa academy. Kaya siya mismo ang nagbabayad ng kanyang mga gastusin. Binanggit ni Donen na malapit na ang Grand Magic Festival. At sinabi niyang baka gusto ni Will na sumali rito. Pero agad tumanggi si Will. Ayaw na niyang maranasan muli ang kahihiyan sa harap ng maraming tao. Pagkatapos noon, sumigaw si Gina mula sa kusina at inutusan si Will na bumalik na sa trabaho. Sinabi pa niyang mas todo pa raw magtrabaho si Rusty kaysa sa kanya. Si Rusty ay nagtatrabaho rin bilang waiter noong gabing iyon. Pero ginagawa lang niya iyon bilang pabor kay Will. Napakagulo ng restaurant ng gabing iyon dahil biglang umalis ang isa sa mga empleyado ni Gina.
Dahil dito, nadagdag lahat ng trabaho kay Will hanggat hindi pa sila nakakahanap ng kapalit. Nang humupa na ang dami ng customers. Abala sina Will at Rusty sa paghuhugas ng mga pinggan. Tinanong ni Rusty si Will kung ayos lang ba talaga sa kanya ang magtrabaho roon. Hindi naman kasi ganoon kalaki ang kinikita nila mula sa mga dwarf, sinabi niyang madali lang naman humingi ng tulong kay Professor Wertner para makahanap si Will ng mas mataas ang sahod na trabaho. Pero ayaw ni Will na masyadong umasa kay Wertner. Bukod pa roon, masaya naman siya sa pagtatrabaho roon. Mabubuting tao ang mga kasama niya. Maalaga sila at maganda ang pakikitungo nila sa kanya. Kaya malaki ang respeto niya sa mga ito. Pero habang maayos ang lahat, dumating si Julius sa restaurant. At halatang naghahanap lang ito ng gulo. Pagpasok pa lang niya, agad na niyang minamaliit ang restaurant pati ang mga dwarf na nagtatrabaho roon. Nakita niya si Will at nagsimula siyang tumawa. Ininsulto niya si Will at sinabing bagay lang daw ito sa mga barbarong tulad ng mga dwarf. Nagalit si Donnie nang marinig yon. Pero agad siyang pinigilan ng ibang dwarf. Alam nilang hindi nila kayang kalabanin ng isang mage. Nagpatuloy si Julius sa pang-iinsulto. Binalaan pa niya si Donnie na huwag gumawa ng anumang kalokohan. Sinabi rin niya na mga refugee lang ang mga dwarf na napunta sa mundong iyon matapos sirain ng mga celestial ang dati nilang mundo. Ayon kay Julius, dapat magpasalamat pa raw ang mga dwarf dahil pinayagan silang manatili roon ng mga tao. Kaya wala raw karapatan si Donen na magalit sa kanya. Pinilit ni Donen na kumalma. Alam niyang wala siyang magagawa sa sitwasyon. Totoo namang refugees ang mga dwarf matapos masira ang kanilang mundo. Pero kahit pareho rin namang naranasan iyon ng mga elf, mas malala pa rin ang diskriminasyong nararanasan ng mga dwarf mula sa mga tao. Kung papatol si Donen kay Julius, maaaring madamay ang lahat ng dwarf sa lungsod. Ganito kalupit ang realidad sa mundong iyon. Pero hindi kayang tiisin ni Will ang ganoong klaseng kawalan ng hustisya. Nagdesisyon siyang iyon na ang huling araw niya sa pagtatrabaho sa restaurant ni Gina. Kapag wala na siya roon, magagawa niya ang gusto niya nang hindi nadadamay si Gina. Agad siyang lumapit sa mesa ni Julius. At sinabi niyang bawiin nito ang masasamang sinabi nito tungkol sa mga dwarf. Sinabi ni Will na masisipag ang mga dwarf at ginawa nila ang lahat para mabuhay sa mahirap nilang sitwasyon. Kaya walang karapatan si Julius na tawagin silang mga barbaro. Pero walang pakialam si Julius. Sinipa niya ang plato ng pagkain papunta kay Will. At inutusan ng dalawa niyang kasama na bugbugin ito. Hindi nila alam na ang ginawa nilang iyon ay maituturing na pananakit. Kaya anumang gawin ni Will mula rito ay pagtatanggol lamang sa sarili. Agad niyang hinayla ang dalawang lalaki sa kanilang mga damit. At malakas niya silang ibinagsak sa sahig. Nadamay rin si Julius at natapunan ng kanyang mamahaling damit. Matinding dagok yon sa kanyang pride. Hindi niya hinayaang makalusot si Will. Agad niyang inilabas ang kanyang wand at gumamit ng ice magic. Napilitang umiwas si Will sa mga pag-atake nito. Pero wala siyang espada at masikip pa ang lugar. Kalaunan, na-corner siya ni Julius gamit ang yelo at ipinako siya sa pader. Lumapit si Julius habang balak siyang tuluyang i-freeze. Habang si Rusty naman ay halos sumugod na para tulungan si Will. Pero gusto muna ni Julius na makita si Will na nagmamakaawa para sa buhay nito. Gayunpaman, walang kahit katiting na takot sa mga mata ni Will. Dahil dito, nagbago ng plano si Julius. Sa halip na tapusin si Will doon, gusto niya itong hiyain sa harap ng buong academy sa Magic Festival. Pumayag si Will na harapin si Julius sa festival. At naglatag si Julius ng kondisyon. Kapag natalo si Will, aalis siya sa academy habang buhay. Pero kapag si Will ang nanalo, gusto niya ng formal na paghingi ng tawad ni Julius sa lahat ng dwarf na kanyang ininsulto. Sa wakas, dumating na ang araw ng Grand Magic Festival. Ramdam na ramdam ang excitement sa buong lugar. Sabik ang lahat na makita kung ano talaga ang kayang ipakita ng mga estudyante. Samantala, kabadong-kabado ang scout ng Fire Faction habang sinasabihan ng kanyang grupo na bantayan ang mga posibleng bagong talento. Ayon sa kanya, hindi mo masasabi kung sino ang susunod na magiging isang Magia Vander. Ang unang malaking event ay ang Dragon Race. At gaya ng inaasahan, nangingibabaw si Colette. Madali niyang pinangunahan ng karera na parang wala lang. Pero hindi lang ang karera ang inaabangan ng mga tao. Punong-puno rin ng recruiters ang venue. May mga galing sa tower at mayroon ding mula sa ibang lugar. Lahat sila ay naghahanap ng pinakamahuhusay na estudyante na maaari nilang kunin. At gaya ng inaasahan, nanalo si Colette sa record-breaking na oras. Pagkatapos nito, sumunod ang event na tinatawag na Crown Attack. At mukhang sasali rito si Sion. Masaya siya dahil si Colette mismo ang humiling na mapasama siya sa kanyang team. Pakiramdam niya ay sa wakas nakita na rin nito ang tunay niyang galing. At hindi na nito kailangan si Will.
Pero pagpasok niya sa training room, nagulat siya nang makita si Will doon. Agad nagpaliwanag si Colette. Sinabi niyang kailangan niya sina Sion at Will sa kanyang team. Dahil sobrang baba ng credits ni Will, kailangan nila ang mataas na credits ni Sion para maging kwalipikado sa Crown Attack. Sinubukan ni Will na humingi ng paumanhin kay Sion dahil nadadamay ito sa problema niya. Pero lalo lamang nainis si Sion. Bakit daw niya tutulungan si Will? At bakit bigla itong sasali sa isang high-level event tulad ng Crown Attack? Habang galit na galit si Sion, napansin niyang hindi man lang siya pinapansin ni Will. Sa halip, nakatutok ang tingin ni Will kay Julius. Halatang determinado siya rito. Ipinaliwanag ni Colette na may nangyari sa pagitan ni Julius at Will. At iyon ang dahilan kung bakit porsigido si Will na sumali sa Crown Attack. Lalo nitong pinainit ang galit ni Sion. Pakiramdam niya ay muli siyang binabalewala ni Will matapos siyang mapahiya nito noon sa dungeon. Habang magsisimula na ang susunod na event, nagpakilala ang commentator na si Mike kasama ang kanyang co-commentator na si Edward. Pero halatang hindi masaya si Mike sa partner niya. Kilalang kilala si Edward bilang isa sa pinakaayaw na professor sa academy. Mahigpit, nakakatakot, at sobrang intimidating. Pakiramdam pa nga ni Mike na baka hindi siya makaligtas bago matapos ang festival. Pero kailangan pa ring ituloy ang palabas. Kaya pinasigla niya ang buong audience para sa pinaka-inaabangang event ng araw, ang Crown Attack. Pagkatapos nito, gumamit ng spell sa buong stadium. Biglang nagbago ang buong arena at naging isang napakalaking battle map. Mayroong Volcano Zone, Marshland Zone, Badlands Zone, Grassland Zone, at Wood Zone. Hindi tulad ng ibang events. Team Battle ang Crown Attack. 3 miyembro bawat grupo ang maglalaban-laban. Nagsisimula ang lahat ng team sa pinakadulo ng field. At kailangan nilang makipaglaban papunta sa gitna ng arena. Sa gitna ay naroon ang isang malaking korona. Ang unang team na makakakuha nito ang mananalo. Pero hindi yun magiging madali. Punong-puno ng iba't ibang traps ang buong field. Maaaring dumiretso ang mga team patungo sa korona o kaya naman ay hadlangan ng ibang teams habang papunta roon. Dahil dito, inaasahang ito ang pinakamatinding Battle Royale event ng buong festival. Ipinaliwanag ni Edward na ginawa ang event na ito bilang praktikal na pagsubok kung gaano kahusay magtulungan ng isang team sa pag-raid ng dungeon. Pero sa totoo lang, hindi teamwork ang gustong makita ng karamihan. Ang gusto nilang panoorin ay ang banggaan ng pinakamalalakas na estudyante. At kung sakaling may illegal mang pastahan sa academy, na syempre ay wala raw, ang team ni Wignall ang may pinakamataas na tsansa ayon sa mga tumataya. Samantala, ang team na halos walang naniniwala ay ang team na pinamumunuan ni Will. Nagsimulang pagtawanan ng mga estudyante si Will dahil naniwala siyang kaya niyang sumali sa isang event tulad ng Crown Attack. Para sa kanila, imposible para sa isang taong walang magic na manalo roon. Pero sa pagkakataong ito, hindi nagpadaig si Will sa pangungutya ng iba. Habang papunta ang mga kalahok sa kani-kanilang starting locations, nagulat si Professor Werner nang makitang seryoso talaga si Will sa pagsali. Sinubukan niya itong pigilan, pero desidido na si Will mula pa sa simula. Kahit anong sabihin ni Werner, wala nang makakapigil sa kanya. Humingi ng paumanhin si Will dahil hindi niya sinunod ang payo ng professor. Pero kahit papagtawanan siya ng buong academy, ito ang isang laban na determinado siyang mapanalunan. Pagkatapos doon, umalis si Will. At tinanggap na lamang ni Werner na wala na siyang magagawa. Pinaalalahanan niya si Will na dati na niya itong binalaan tungkol sa mga panganib. Kaya kung may masamang mangyari, sarili lang niya ang masisisi niya. Nang handa na ang lahat ng kalahok, opisyal nang nagsimula ang Crown Attack. Agad nagsimulang sumugod ang lahat ng teams. At ang grupo ni Julius ang unang nakatagpo ng isa sa mga trap sa battlefield. Habang papalapit sila, biglang nag-activate ang mga cube traps. At mula rito ay lumabas ang napakaraming golem na hamarang sa kanilang daan. Para sa karamihan ng estudyante, halos imposibleng malagpasan ang ganoong karaming golem. Pero si Will, sumugod agad ng buong bilis ng walang pag-aalinlangan. Pinagtatawanan siya ng ibang estudyante. Sinasabi nilang hindi nga niya natalo kahit isang golem noong practice. Paano pa raw niya malalampasan ng napakaraming golem ngayon nang wala siyang magic? Pero tuloy-tuloy lang si Will sa pagtakbo. At bago siya umatake, sumenyas siya kay Colette. Agad gumamit ng spell si Colette at gumawa ng magic gauntlet para kay Will. At gamit yon, isa-isa niyang winasak ang lahat ng golem sa kanyang dinadaanan. Napatulala ang lahat ng nanunood matapos makita ang tunay na kakayahan ni Will. Pero si Werner, parang inaasahan na niya ito. Hanggat gumagamit si Will ng magic gauntlet, kaya niyang magdulot ng napakalaking pinsala kahit wala ang kanyang espada. At dahil si Colette ang gumawa ng gauntlet, hindi rin ito labag sa rules.
Laban sa lahat ng inaasahan at maging sa mga ilegal na postahan, si Will ang unang nakalusot sa hukbo ng mga golem. At dirdiretso na siya ngayon papunta sa korona. Samantala, simula nang iligtas siya ni Will noon, hindi na matahimik si Sion. Paulit-ulit niyang naaalala ang araw na iyon. Para sa kanya, iyon ang isa sa pinakamalaking kahihiyan sa buhay niya. Mas gugustuhin pa raw niyang mamatay kaysa maranasan muli ang ganoong kahihiyan. Kaya mula noon, todo ensayo siya para mas lumakas. Pinipilit niya ang sarili niya hanggang sa limitasyon nito. Pero kahit anong gawin niya, nalalamangan pa rin siya ni Will kahit wala itong magic. Samantala, malaki na ang lamang ng grupo ni Will sa Crown Attack. Papunta na sila sa stadium para kunin ang corona. Kung hindi kikilos agad ang ibang teams, maiiwan sila ng tuluyan. Pagdating ni Will sa Badlands Zone, biglang nag-activate ulit ang mga cube traps. Nagpakawala ang mga ito ng napakaraming rock bullets papunta sa kanila. Habang bumabagsak ang mga bato, hindi man lang natakot si Will. Malakas niyang pinukpok ang kanyang gauntlet sa lupa. At lumikha ito ng malaking pader na bato na sumalo sa lahat ng pag-atake. Pagkatapos noon, agad tumalon si Will pasulong at muling humingi ng tulong kay Colette. Gumamit si Colette ng spell at nagpatawag ng 12-dosenang espada para kay Will. At gamit ang kanyang husay, ginamit ni Will ang mga ito na parang mga projectiles. Isa-isa niyang pinasabog at winasak ang mga cube trap sa kanyang daraanan. Excited na excited si Mike habang inanunsyo na mabilis na nalampasan ng team ni Will ang Badlands Zone na parang walang kahirap-hirap. Halatang mahusay ang teamwork ng grupo nila. Bagamat sa totoo lang, halos walang naitulong si Sion sa puntong iyon. Samantala, sinubukan ng mga taong tumaya laban kay Will na maliitin ang kanyang ginawa. Sinasabi nilang si Colette lang naman talaga ang dahilan kung bakit sila nangunguna. Pero kahit malaking tulong ang magic ni Colette, ang teknik at husay ni Will ang dahilan kung bakit naging napakadelikado ng mga sandatang iyon. Maging ang mga scouts ay nagsimula ng mapansin ang pambihirang kakayahan ni Will sa pagtukoy at pag-counter ng mga traps. At kahit ayaw man itong aminin ni Edward, napipilitan siyang kilalanin ang pagsisikap ni Will. Dahil sa walang tigil nitong pagpasok sa dungeon, nahasa ng husto ang galaw ni Will hanggang halos maging perpekto ito. Napakatalas na rin ang kanyang reflexes. Kaya niyang samantalahin kahit pinakamaliit na pagkakataon. Samantala, may isa pang team na sobrang nakatutok sa pagkatalo kay Will. Dahil sa galit nila, nahulog sila sa isang flower trap. At tuluyan silang nilamon nito. Ang ibang teams naman ay hirap ding makalagpas sa mga trap sa daan. Pero sa kabila ng lahat ng hadlang, nananatiling nangunguna ang grupo ni Will. Dahil sa sobrang gulo at excitement sa stadium, umabot pa ang ingay hanggang kay Julius kahit nasa ibang lugar siya. Nagtaka siya kaya tinanong niya ang kanyang mga kakampi tungkol sa lagay ng kompetisyon. Agad silang gumamit ng detection spell para malaman ang nangyayari. At doon nila nalaman na napakalayo na ng lamang ni Will. Napagtanto ng grupo ni Julius na kailangan nilang kumilos agad. Kung hindi, posibleng matalo talaga si Julius. Pero mukhang hindi naman nag-aalala si Julius. May sarili na pala siyang plano para kay Will. Samantala, narating na ni Will ang huling bahagi bago ang arena. Ang Enchanted Woods. Habang nangunguna si Will, bigla niyang na-activate ang napakaraming magic circles. Agad niyang napagtanto na nahuli siya sa isang chain circle trap. Pero hindi natakot si Will. May naisip na agad siyang paraan para makaligtas. Dahil sabay-sabay na mag-a-activate ang mga spell, nagpa siya siyang pagbanggain ng mga ito sa isa't isa. Mabilis niyang binago ang mga magic circle gamit ang kanyang sariling galaw. At gaya ng inaasahan, nagbanggaan ang mga spell at sabay-sabay na sumabog. Excited na inanunsyo ni Mike na nalampasan ni Will ang mga trap sa kagubatan na parang wala lang. Hindi niya rin napigil ang asarin si Edward. Tinanong niya ito kung ano ang masasabi nito dahil si Edward ang may gawa ng delikadong trap field na iyon. Pero simpleng nag-click lang ng dila si Edward. Halatang inis na inis siya dahil madaling nalampasan ni Will ang kanyang mga patibong. Sa kabila ng malaking lamang ni Will, habang papalapit siya sa stadium, mas tumataas ang posibilidad na makasalubong niya ang ibang teams. May ilan na siyang natatalo sa daan. Pero may isang team talaga siyang gustong harapin. At iyon ay ang team ni Julius. Plano ni Will na maunang makarating sa mataas na lugar para tambangan si Julius. Pero bago pa niya maisagawa ang plano, bigla siyang tinamaan ng isang icicle mula sa hindi inaasahang direksyon. Buti na lang at hindi direktang tumama iyon sa kanya. Pero nagtaka siya, paano nakahabol si Julius ng ganoon kabilis kahit sobrang laki na ng lamang nila. Mas lalong naging delikado ang sitwasyon nang mapansin niyang mag-isa lang si Julius. Dahil posible ring nagtatago lang ang mga kakampi nito para gumawa ng panibagong bitag. Biglang nagpakawala si Julius ng sunod-sunod na icicle attacks. At napilitan si Will na umatras muna.
Napagtanto niyang kailangan niyang maging seryoso kung gusto niyang talunin si Julius. Pero biglang kumilos si Sion. At oras na para ipakita niya ang kanyang tunay na lakas. Agad siyang nagsimulang mag-cast ng napakalakas na Inferno spell. Pero napansin ni Colette na masyadong nakatutok ang tingin ni Sion kay Will. Dahil dito, binalaan niya si Will na baka siya ang tunay na target ni Sion. At nang pakawala ni Sion ang kanyang spell, agad gumawa si Colette ng pader na bato sa harapan ni Will para protektahan siya mula sa apoy. Dahil sa lakas ng pagsabog, isang napakalakas na shockwave ang kumalat sa buong battlefield. Saglit na nawala ng ulirat si Will. At nang makabawi siya, napansin niyang tuluyan ng nasunog ang buong kagubatan sa paligid nila. Casual na lumapit si Sion at sinabi nitong hadlang lang si Julius. Maaaring nadamay rin si Julius sa kanyang atake, pero malinaw na si Will talaga ang tunay niyang target. Galit na tinanong ni Colette si Sion kung ano ang ginagawa nito. Pero para kay Sion, tama lang ang lahat ng ginagawa niya. Sinabi niyang sumama lang siya sa team nila dahil hiniling iyon ni Colette para makasali si Will sa event. At ngayon, gusto niyang bayaran ni Will ang pabor na iyon sa pamamagitan ng isang one-on-one fight. Nagulat si Will at tinanong kung bakit gusto siyang kalabanin ni Sion at bakit ngayon pa. Pero ayaw nang magpaliwanag ni Sion. Sa halip, agad siyang nagpakawala ng isa pang atake bilang babala. Sinubukan ni Colette na pigilan ang kaguluhan. Pero bago pa siya makialam, biglang lumitaw si Julius na buhay pa pala matapos ang malakas na pagsabog. Gumamit ito ng ice wall para pigilan si Colette. Dahil nasa panganib si Colette, gusto sana siyang tulungan ni Will. Pero hindi siya pinayagan ni Sion na umalis hanggat hindi nito nakukuha ang laban na gusto niya. Nagpakawala ito ng fireballs kay Will. Dahil dito, nabitawan ni Will ang kanyang espada. Sinubukan ni Will na kausapin si Sion ng maayos. Sinabi niyang maaari naman nilang ayusin iyon sa ibang pagkakataon. Pero tumanggi si Sion. Inutusan niya si Will na pulutin ang kanyang espada at harapin siya sa isang duel. At dahil wala na siyang ibang pagpipilian, tinanggap ni Will ang laban. Maraming taon na ang nakalipas noong unang nagsimula sina Will at Sion bilang mga estudyante sa academy, si Will ang pinakaapi sa kanilang lahat. Palagi siyang binubuli ng ibang estudyante. May mga pagkakataon pa na dinidikitan siya ng mga papel sa likod na nagsasabing wala siyang silbi. Hindi yun nagustuhan ni Sion kaya nakialam siya. Pero ginawa niya ito sa sarili niyang paraan. Sinunog niya ang papel. Pagkatapos ay sinabi niya kay Will na pwede siyang maging tauhan niya para hindi na ito makaramdam ng pagiging mag-isa at walang kwenta. Pero walang emosyon lang siyang tiningnan ni Will at tuluyan siyang iniwan. Dahil doon, labis na nasaktan ng pride ni Sion. Sinundan pa niya si Will at pilit itong kinakausap. Hinawakan niya ito at pilit na humingi ng sagot. Pero malamig lang na sinabi ni Will na bitawan siya. At napilitan si Sion na sumunod. Habang papalayo si Will noon, unti-unting napalitan ng galit ang nararamdaman ni Sion. At ngayon, tuluyan ng sumabog ang galit na iyon. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng fire spells kay Will na lalong sumunog sa kagubatan. Patuloy na tumatakbo si Will habang umiiwas sa bawat atake at nagtatago sa likod ng mga puno. Pero walang tigil si Sion. Patuloy siyang tinutugis nito hanggang sa mapilit siyang lumabas. Pagkatapos ay gumamit si Sion ng fire whip. Sinubukan itong harangin ni Will. Pero may isa pang fire whip na umatake mula sa likuran at hinayla ang kanyang paa. Nagawa niya itong putulin para makalaya, pero agad namang nagpakawala si Sion ng isa pang napakalakas na spell. Nagawa itong harangin ni Will. Pero dahil sa sobrang init, namula ang kanyang espada. Galit na sinigawan siya ni Sion. Tinanong siya nito kung puro pag-iwas lang ba ang gagawin niya o lalaban talaga siya. Pero ayaw pa rin ni Will na kalabanin ang sarili niyang kakampi. Sinabi niyang nasa iisang team sila. At wala siyang oras para makipaglaban dahil nakatuon siya sa kompetisyon. Mas lalo itong ikinagalit ni Sion. Sinabi nitong susunugin niya si Will hanggang abo. At ipinagpatuloy nito ang kanyang mga pag-atake. Habang patuloy na iniiwasan ni Will ang lahat ng atake. Napaisip siya kung wala na ba talaga siyang ibang pagpipilian kundi labanan ng sarili niyang kakampi. Samantala, gulat na gulat ang lahat ng nanonood sa stadium. Maging si Edward ay nakangiti habang pinapanood ang nangyayari. Sinabi niyang kahit ano pa ang dahilan, ang paglalaban ng magkakampi ang pinakamasamang maaaring mangyari sa kompetisyong iyon. Idinagdag pa niya na dahil sa ginawa ni na Will at Sion, tiyak na babagsak ang tingin ng Tower Scout sa kanilang dalawa. At tila natutuwa pa siya rito. Noon, nakikita pa sana ng mga scouts ang potensyal ni Sion. Pero matapos nilang makita ang kaguluhang ginawa nito, napagdesisyonan nilang hindi ito karapat-dapat ay recruit. Samantala, ang roommate ni Will na si Rusty ay halos mabaliw na sa sobrang pag-aalala. Biglang dumating si Iris at tinanong kung maaari ba siyang umupo sa tabi niya.
Nagkita na sila noon kaya labis na nagulat si Rusty nang makita niyang sinusuportahan ni Iris si Will. Inamin ni Iris na noong una ay wala siyang interes kay Will kahit may isang mapagkakatiwalaang tao na matagal nang pumupuri rito. Pero matapos niyang makita ang kakayahan ni Will sa laban, naging isa na siya sa pinakamalalaking taga-suporta nito. Sa kabilang bahagi ng battlefield, desperadong sinusubukan ni Colette na makatakas kay Julius habang naghahanap ng paraan para matulungan sina Will at Sion. Tinukso siya ni Julius at tinanong kung hindi ba lalaban ang tinatawag na Earth Princess. Galit na galit si Colette sa tawag na iyon kaya agad niya itong pinatigil. Bilang sagot, agad nagpakawala si Julius ng ice attack. Pero naharang iyon ni Colette gamit ang stone wall. Gayunpaman, napansin niya ang isang magic circle na nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa. At doon niya napagtanto na nahulog siya sa isang patibong. Biglang tinamaan siya ng napakalakas na dark magic attack ng direkta. Nagulat ang buong audience sa nangyari. Pero mas lalo silang namangha nang lumabas si Julius sa lahat ng screen habang sabay-sabay na hinaharap ang iba't ibang teams. Walang makaintindi kung paano siya tila nasa iba't ibang lugar ng sabay. Kalaunan, lumitaw rin si Julius sa harap ng team ni Wignall. Ipinaalala niya kay Wignall na nangako itong dudurugin ang lahat gamit ang kanyang lihim na sandata. Bilang tugon, gumamit si Wignall ng spell na kilalang kilala ni Julius. Isang ice flower spell na minsan na nitong ibinigay kay Julius noon. Habang naabala si Julius sa spell, isang magic circle ang nabuo sa ilalim niya. At bigla siyang nilamon ng isang napakalakas na tornado. Pero doon nabunyag ang katotohanan. Ang Julius na iyon ay isa lamang clone na ginawa gamit ang yellow at magic stones. At agad itong nawasak sa pag-atake ni Wignall. Namangha ang lahat sa ipinakitang lakas ni Wignall. Pero hindi impressed si Philvis, isa sa mga leader ng Elf faction. Para sa kanya, pangkaraniwan lang si Wignall at sapat lang ang kanyang kakayahan. Humarap siya sa kanyang partner na si Lafia at sinabing gusto na niyang bumalik sa kanilang base. Samantala, hindi malaman ng audience kung sino ang mananalo. Akala nila ay team ni Will ang magwawagi. Pero dahil sa ginawa ni Sion, naging magulo ang lahat.